Guys, this is my teammate, partner. Ay, partner. Ikaw ba pumili para sa akin, parts? Yes, parts. Wala ka lang talagang choice. Di parts, system parts. Ay, talagang... Bots. Wow. System parts sa Sri Lanka. Mr. Driver? I bring you tournament. Okay. Tournament in mall. Yeah? Tournament, right? With my partner. We go. Wait lang kami sa tournament namin. Oh. Parts, tayo na. Tayo na? Mamaya na ako mag-vlog? Oh. Okay, wala naman tayo mag-vlog. Dahil sa pagmamadali, hindi na ako nakapag-ready mag-vlog. Hindi ko na nakuhaan ang first and second game namin. Pero gagamit ako ng AI para ipakita sa inyo kung ano ang nangyari. Walang pumapasok, mali ang timing, parang hindi handa ang katawan. Talo kami, 11-6 ang score. Game 2. Nahanap namin ang tiempo. Kumonekta ang galaw. Sa wakas, naglaro kami bilang isang team. Kaya naaatake na si Burong. Para kaming si Goku at Vegeta na naka-ultra instinct sa lakas. At sulit ang lahat. 1-1 ang standing. Ang standing natin ay 1-0. 1-1. Ay, 1-1 pala. Talo kasi kami unang game, guys eh. Dapat ano mo, isama mo yung pagkatalo ko. Sorry. Kasi mabilis ako makalimot ng pagkatalo. Nag-move on agad ako. May kailangan lang po. Nanalo na din kami sa wakas. Parang ano kasi parts eh, parang warm up natin yung una parts. Wala pa pala ako montage parts. Montage kita parts. Dito ka makakita ng pickleball B-roll tutorial. Ready bots? 1, 2, 3 lang. Ay puta, dumaan tabi! Sa third game namin, nakaharap na namin ang mga veterans ng tournament. So, umpisa ng laban, nahihirapan kami ni Bones na makascore sa kanila. Malakas kasi mag-drive yung makalaban namin. Tsaka kitang-kita na malaki yung difference ng experience nila sa game kumpara sa amin. Ginagawa namin ni Bones yung lahat para maging kalmado kami sa game na to tsaka para makasabay kami sa kanila. Nagsimula nang pumasok yung mga tira namin ni Bods. Napansin namin na isa sa mga kainahan ng kalaban namin pag dinidig namin yung bola sa kanila. Kaya mas nag-focus kami ni Bods sa mga tirang mahihina para makapuntos. So guys, panalo kami ni Bods. Starting natin 2-1. Pero yung laro na yun, nanalo kami by time. By time. Naubusan ng time yung kalaban namin. Kaya magaling dahil maganda yung rally. Maganda yung rally. Lakas kalaban nila, sir. Kaya big shoutout po sa inyo, sir. Next game, ano na, quarterfinals? Semifinals. Semifinals kami ni Bods, guys. Mamaya, tayo muna kami. And Cheska. Court number 3. Ano kaya yung maano natin dyan, parts? Ano yung masasabit natin dyan? Okay na ako dito. First place. Okay na ako doon. Ako, parts, basta may masabit sa ano. Basta may masabit. Kasi first tournament ko pa lang tayo. Ako din naman first tournament today. First mo pa rin. Parts, kung wala tayong mapanalunan today, bibili ako niya parts. Ito pa rin talaga, parts. Magaling sa ano. Totoo naman. Yun ang ano ng value ng ano, medal. Okay. Totoo naman ba? Sa semifinals game namin ni Bods, makakalaban ulit namin yung unang tumalo sa amin. Pero this time, masasabi ko na mas prepared na kami laban sa kanila. Sa umpisa ng laban, maganda yung pinapakita namin ni Bods. Okay lahat. Pumapasok yung mga tira namin, maganda yung chemistry namin. At alam din namin na pag nanalo kami sa game na to, ay may pag-asa kami maglaro sa finals.
Pero sa kalagitnaan ng laro, nagsimula ako manggigil sa mga tira ko. Siguro dahil medyo naging overconfident din ako. Yung mga tira ko nag-out na at nagsunod-sunod na rin yung mga errors namin ni Bods. Tinake advantage yun ng kalaban namin at sa bandang huli, natalo kami ni Bods sa semifinals. Ngayon, ang magiging last game namin ay Battle for Third. Dito sa game na to, nag-usap kami ni Bods kung ano yung mga dapat naming i-adjust sa game. Napansin namin na sa mga unang games, nag-start kami ng okay pero pagdating sa bandang gitna, nagsisimula na kami magka-error dahil sa panggigigil. Kaya yun yung isa sa mga in-adjust namin ni Bods sa laro. Minake sure namin na sa Battle for Third, i-maintain namin yung good start at madala namin yung momentum hanggang sa dulo. Kaya sa umpisa ng Battle for Third namin, ay iniwasan namin ni Bods na manggigil. Itong tira na to ni Bods sa mata namin, parang tumama talaga siya sa line. And sa part na to, lamang yung kalaban ng dalawa. Kaya very crucial yung tawag na out. Dahil alam namin na pag hindi namin nakuha yung puntos na to, lalaki yung lamang ng kalaban at mahihirapan kami makahabol. Tinanay namin i-contest yung tawag sa umpire. Pero ang naging desisyon, pabor pa din sa kalaban kaya hinayaan na lang namin. Honestly, yung tawag na yun yung isa sa mga dahilan kung ba't medyo nawala ako sa focus. Nangigigil na ako sa mga tira ko. Saka madalas di ko na pinag-iisipan kung saan ko ilalapag yung bola. Pero doon sa mga part na yon, lagi ako nire-remind tsaka kinakausap ni Bods na kumalma at mag-focus dahil mahaba pa yung laro. Nakabalik ulit kami sa laro simula nung naging kalmado ako. Nawala yung gigil, nag-take time ako sa mga tira ko. Yung mga tira ni Bods, pumapasok na din. Nagiging maganda yung setup namin sa isa't isa hanggang sa lumamang na kami. Yung game plan namin ni Bods na ma-maintain yung momentum hanggang sa dulo, medyo nangyari naman. Actually, lumamang nga kami sa laban na to kasi nauna kaming umabot sa 10 kung saan 1 point na lang, panalo na kami. Pero dito sa part na to, akala ko talaga panalo na kami ni Bods. Akala ko makukuha na namin yung third place. Dahil alam ko na 1 point na lang panalo na kami, yung tira ko, minake sure ko na hindi ako nanggigil at calculated kung saan ko ilalapag. Pero ang hindi inaasahan tinawagan siya nung kalaban ng out. Ngayon sa mata ko, very clear sa akin na in yung tira. Dahil pasok na pasok siya sa line. Ngayon, china-challenge namin yung tawag sa umpire. Pero ang medyo masakit sa part na to nung nakita namin na yung kalaban namin, binabalidate yung tawag niya na out sa mga audience na nanonood. I-share ko lang sa inyo kung paano ba yung rules ng pickleball sa tournament na to Ang pinakamalapit na player sa bola, yung may final decision sa tawag, not unless makita siya ng umpire the other way around. Yun lang yung pagkakataon na pwedeng i-overturn ng umpire yung call. Ngayon, isa pang rules sa pickleball ay pag hindi lumapag yung bola sa kitchen line or dun sa part ng court na parang box na malapit sa net, hindi pwedeng tumapak yung player sa line na yun pag tinira niya yung bola. Yun yung tinatawag na foot fault. Okay, so going back sa laro, tinanong kami ng umpire kung gusto ba naming i-challenge or mag-contest dun sa tawag niya na out. Syempre, dahil crucial yung tawag niya na out at match point pa namin yun, nag-contest kami. Pero ang ending ay hindi naging pabor sa amin yung desisyon ng umpire. Bumalik sa kanila yung service at sa part na to, sa totoo lang, wala na talaga ako sa focus. Parang di ko na rin gustong ituloy yung laro. Pero at the end of the day, it's part of the game. Kaya pinagpatuloy namin ni Bods yung laro hanggang sa ang ending, natalo kami sa Battle for Third. Malamang by this time, napanood nyo na yung vlog ni Pat na nag-champion sila sa women's division. Sayang lang talaga, hindi kami nagka-medal ni Bods. Pero okay lang. Na-realize naman namin na marami pa kaming pwedeng i-improve sa laro namin as a player and as a teammate. Yung mga natutunan namin dito sa tournament na to, for sure madadala namin sa mga susunod. Overall, nag-enjoy kami sa pagsali sa tournament na to. Sana makapag-participate pa ulit kami sa mga susunod na tournament. Kaya maraming salamat sa nag-organize ng tournament na to. Actually, naging bonding na nga namin itong magkakaibigan
thank you dahil binigyan nyo kami ng ibang experience naman pag nagbabanding. Kaya sana magkaroon pa ulit ng ganito. And sa lahat na nanood, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Sana panoorin yung mga susunod na vlogs ko. At maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Team Payaman at sa akin. Yun lang guys. Bye-bye mga parts. Holier than I am. Sabi mo, Birds? Di sana 50.